Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Anong tanan? Anong kabaks lang? 5. Cereal. Ito guys. Sige boss. May matindiyo ka na lang. Ara tubig ka ko. Hala. Bosan na oil. Init. Lang. Sige ako. Sana nga 3 seconds sige. Boss. Ayan guys. Ayan na sila. May delivery ako Friday. Friday. Unang delivery ng August guys. Ayan. Ito yung bungad ng August sa Edna Store. Ayan guys. Hello. Good afternoon. Magandang buhay sa ating lahat mga kasari. Ayan. So, mayroon na naman akong i-share sa inyo. But before that, welcome back to my YouTube channel, Day Eggs, ang inyong tinderang rakitara ng Iloilo, the city of love. Ayan guys. So, total amount ngayon ng delivery ko guys. So, 13,256.85 lahat. Ayan. So, malaki. Konti ang box pero malaki dahil kumuha ako ng dalawang rim na sigarilyo at kalahati na Fortune at kalahati na Mighty. Ayan guys, ang aking in-order ngayon. A few moments later. Ayan guys, start na ako. Inopen ko na lahat ng boxes. Ayan. At ito ay akin naman i-check. Ayan guys. At habang nag-check ako ay mag-share ako sa inyo ng mga discarded tips ko dito kung paano ko ito pinapanatiling okay ang aking account kay grocery. Yung ilista ko kahit ito ay pahiram na paninda ni grocery pero na-maintain ko naman ang aking credit. Nakakapagbayad naman ako. Kaya nakakapag-order ulit. Ay, pasensyahan nyo na yung aking share palagi ay unboxing lang. So, kasi kapag may delivery, nangangahulugan guys na binta yung mga in-order dati. O, diba? So, kung wala tayong delivery, hindi tayo namimili, meaning hindi nabibinta yung ating mga paninda na binili dati. So, ito yung patunay guys na umiikot yung aking tindahan, yung Edna Store. Umiikot siya dahil nakakapag-order ako at nakakapamili. At ito guys ay proud ako na ginagamitan ko ito ng ilista ang aking pamimili kay grocery. Dahil pinapaikot ko yung kanyang 18,000 na paninda na credit limit. Hindi ko naman nauubos kasi baka hindi tayo makakaya magbayad. O diba? Kaya estimate lang guys. Hindi naman pwede naman mag-order pagka next mo naman, ganun. So, hindi natin sagad-sagarin. Kung malaki man yung credit limit na gintrust sa atin, ay kailangan na kung hindi kaya na umorder ng malaki, ay huwag na natin gawin. Yung kaya lang natin, dahil maiksi lang yung term ng payment ni grocery, 7 days, pero ito ay sa next, hindi pa ako magbabayad nito sa Monday, sa next Monday pa. So kailangan ay maipunan na naman siya ng pambayad. Ayan, ito yung aking ginagawa dito sa aking tindahan. Kapag wala, kung ano yung kailangan, yung mas kailangan na dahil kunti na lang, yun lang ang aking ino-order. Ayan, at hindi ako umu-order ng maramihan. Kasi ang ano ko naman dyan guys ay kailangan estimate lang na mapaubos agad yung ating paninda, hindi siya mag-stock ng matagal sa ating display, para palaging bago. Yun ang importante guys, ay palaging bago ang ating paninda at hindi maabutan ng expiration. Kasi kung mag-stock lang naman dyan, sayang lang din yung ating diba, kasi baka masiraan tayo, ma-expire siya, maabutan ng expiration. Kaya hindi ako nag-order ng maramihan guys. So ito yung aking technique, ang aking strategy dito sa Edna Store.
Kaya wala akong mga expiration na item. Kapag mayroon man ay palagi kong chine-check guys, at ginagamit na lang namin doon sa bahay, doon sa aming kusina. Kung ano man yung mga malapit na, pinapakinabangan ko kaysa masayang siya, 'di ba? 'Yun ang ano ko. Para iwas sa lugi, dahil ito ay hinihiram ko lang ang paninda ni grocery. Kailangan guys ay mapaubos ko siya, at kung mayroon man matitira kunti na lang, kailangan na natin mag-order para hindi talaga tayo maubusan ng stock. Orderan yung ano na lang ang kunti dyan na natira. Yun ang priority sa order para may kasunod. At saka talagang inaano ko yan guys, ang first in first out sa aking mga display, para iwas lugi, iwas expire, iwas sa mga ano. Palaging i-check yung mga item dito sa ating display. Dahil ako ay madali lang naman sa akin guys ang pag-check, kasi wala naman akong maraming stock talaga na parang nag-overstock talaga ako dito sa Edna Store, kasi alam ko naman ang capacity ng aking tindahan dito. Yung mga ano ng customer, yung volume ng customer is estimate ko na sa katagalan ko nang nagtitinda dito guys sa aming lugar, at mag 2 years na akong gumagamit ng ilista ni grocery, kaya alam ko na kung ano ang aking gagawin, ang aking mga technique dito para maiwas sa lugi at expiration. Ayun. So, ayan lang guys ang aking mabigay na tips sa inyo sa aking paggamit ng ilista ni grocery. Kailangan guys ay magiging wise tayo, magiging madiskarte tayo para hindi tayo malulugi. Dahil ito ay mayroon itong ano ni sa kay grocery, dahil ginagamitan ko ito ng ilista, mayroon itong service charge na 3.5 dahil gumagamit ako dito ng ilista ni grocery. Kaya natuto na ako magiging wise. Hindi ako nag-overstock guys. Hindi ako dahil porket mayroon akong in-orderan na malaki yung aking credit limit. Order lang ako ng order kahit marami pa, para sabihin lang na puno yung tindahan. Hindi ko yun ginagawa guys. Kasi ito ay pahiram na paninda. So kailangan ay estimated lang yung ating paggamit sa amount na binigay na credit limit ni grocery, para iwas naman tayo sa sakit yung ulo kapag hindi makapagbayad, ganun. Kailangan lang natin na mag-iwas sa ganung sitwasyon guys. Kung ano lang ang kaya, kapasidad ng binta araw-araw, yun lang ang i-estimate na orderin, yung kakayanin lang sa pagbayad. Kaya hindi ko ginagamit yung 18,000 lahat, dahil mayroon pa itong inegosyo. Nagtitinda din ako ng load, at saka nagbabayad ako ng bills. Kaya sigurado malaki yung babayaran ko pagka Monday. Kaya hindi ko yun sagad-sagad yung yung ipaninda ni grocery, yung paninda na credit limit na 18,000, hindi ko sinasagad yun. Kasi kailangan naman, kasi kapag tayo, dahil pahiram ito, kailangan magiging responsable din tayo sa ating pag order, para iwas naman tayo na mapalya sa pagbayad. Kaya ito yung ginagawa ko. So, mayroon akong 26,000 na pinapaikot dito sa aking tindahan. Dahil ang tindahan ko dito guys ay proud to say na pinapaikot ko na lang ang puhunan na ginatrust ni grocery sa akin. At kung mayroon man dito akong puhunan, ayun yung natitira sa paninda ko, kasi nakapagbayad ako ng hiniram ko, mayroon pa rin akong mga paninda. Kaya yun, pinapaikot ko na lang yan guys. At ang importante ay nakapagbayad ako ng bills namin, yung internet, yung tubig, at yung water bill, at saka electric bill. Yan lang naman ang aming expenses dito sa bahay, sa mga bills, wala namang iba. At saka siyempre yung aming panggamit dito sa loob ng bahay, dito rin namin kinukuha kay Edna Store.
At nakaka-survive naman at kahit papaano mayroon naman tayong kinikita. Ang importante nakapagbayad, nabayaran yung lahat ng mga dapat babayaran at mayroon pa ring natitirang paninda, hindi pa rin nauubusan, napapaikot ang puhunan. Katulad nitong ano guys, nitong sigarilyo, bakit umorder ako ng marami? Kasi mabilis maubos ngayon guys ang aking sigarilyo. Ito, wala silang Marlboro pero mayroon pa naman akong stock dyan na 5 kaha na Marlboro. So okay lang yan. At ito ay umorder ako dahil mabilis lang to maubos, dahil mayroon ditong mga panday guys, 2 ang nagpapagawa dito ngayon na medyo malapit dito sa akin, kaya dito sila bumibili. Tsaka ang motto ng tindahan ni Edna Store guys ay bawal talaga umutang. Ano ako dito guys, cash, kaya stable. Hindi ako basta-basta talaga nagpautang dito guys sa tindahan ko, dahil nga sabi nga ay pahiram ito na paninda, so kailangan ko talaga ang cash para mapaikot ko pa ang binta ko, kasi mayroong service charge yung pahiram na paninda, kaya kailangan kong mapaikot siya ng ilang beses bago ako magbayad para mabalik ko yung aking dahil yung service charge na binabayad ko kay grocery. O di ba? Dito sa sigarilyo pa lang guys, kaya kumuha ako para yung binta nito ay mabili ko pa sa bayan. Yun ang diskarte ko dito guys sa aking munting tindahan sa Edna Store. Kailangan lang sa akin ay makasurvive lang yung lahat. Tsaka syempre patuloy lang na paikot-ikutin kung ano ang binta araw-araw. At hindi ako nag-stock ng maramihan guys para palaging bago ang aking mga paninda. Kaya iyan, ayokong may overstock dito, at saka mahirap naman pag maabutan ng expiration yung mga paninda, sayang din. Yun lang guys ang aking may share sa inyo, at yan lang ang aking tips na kailangan nating panatilihing maayos at magiging good payer tayo para patuloy tayong i-trust ng ating nagtitiwala sa atin. Kaya ayan guys, thank you for watching. Dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong lahat, and thanks God sa patuloy na paggabay sa atin, at palagi lang tayong mag-ingat sa oras-oras. Ayan, God bless everyone, bye bye. At ito naman ang bigas guys ay hindi ko ito in order kay grocery, pinabili ko ito kay Mr. sa bayan, pang konsumo namin ito guys. Pero kung may bibili man na pang emergency nila, kasi hindi talaga dito mabinta yung bigas guys, bihira lang ang may naghahanap kapag emergency lang, saka lang may hahanap dito sa tindahan na bibili sila. Kaya pang konsumo namin ito ang bigas, at kung mayroong bibili binibigyan ko naman sila. So